Kaya mga master, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Padre Paura, Manila. At dito tayo mag-uumpisa ng ating pag-pick up ng mga booking natin sa Lalamove. So, bakit ako napunta dito sa Manila ngayon? Hinatid ko kasi si biyahe ni Kulot dito sa sa may center dito sa Padre Paura. So, ayan mga master, start na tayo ng ating Lalamove serye. Ayan shout. Okay. Shout out kay boss, nakadalawa na raw siya. Pick up. From Manila to Santa Rosa, 188 pesos. Ganyan po kababa. So, ikaw ba magtsatsaga ka sa mga long ride na ganyan? Tapos, ito nakalagay. Documents need to deliver immediately. Thank you. Loko-loko lang ang tatanggap niyan. Doon lang tayo sa mga short ride booking. Panalo pa yun mga master. Okay mga master, meron na tayong perpetual. So papuntang Las Piñas to, meron na tayong short ride booking 144. Ayan, puntahan na natin to. So dito, first time natin pipick up ngayon dito sa Manila. Puntahan na natin to. Teka lang. Hindi ko kabisado kasi yung mga street dito sa Manila. Isa sa mga dahilan din bakit hindi ako pumipick up dito sa Manila. Kasi dito sa part na to, tawag nito, daming one way. So puntahan na natin to mga master. First pick up of the day, 9:21 ng umaga. So sakto lang, pagdaan natin ng bahay, uwi natin tong helmet ni Kulot. Short ride booking lang to mga master. Pang gasolina lang to. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi ako pumipick up dito sa Manila or hindi ako focus dito sa Manila, kasi nga mga master, sobrang traffic dito sa lugar na to. Napaka-traffic. Tsaka ang dami ring one way dito. At syempre ang dami mga buhaya dito Kaya hindi talaga ako nag-pick up or hindi ako nagda-drop off. Bihira na nung nag-start tayo sa Lalamove. Alam ko, natatandaan ko, nag-drop off tayo dito. Pero hindi ko na inulit dahil sobrang napaka-traffic po. Kaya sumagot na. Okay. Ayan mga master. First pick up, papuntang Las Piñas. So hanapan na lang natin ito ng kasabay. Tingin ko madaling kumuha dito ng booking sa Manila. As per yung pagtatanong-tanong ko sa mga kapwa natin Lalamove. Madali dito, magpaikot-ikot lang kayo. Kung trip nyo ng mga short ride dito kayo sa loob ng Manila. Marami rito mga master. Ako lang, di ko talaga trip dito sa Manila, kaya ganun. Kakaano lang natin. Kakapasok lang natin sa bag nung nung parcel natin. Meron agad tayo nakuha papuntang Parañaque. Saan ba to? Malapit lang tingnan natin kung saan bagal lang ng internet dito So ayan mga master, papunta na tayo sa isa nating pick up dito sa may San Andres Bukid sa C2. So mangyayari nito talagang bayan na tayo Osmeña pabalik. 2234. Ito na. Gedcor Square. 2234A. Elmer. Okay. Papuntang Parañaque to, ma'am. Alright, let's go. Ayan mga master, dalawa na ang ating booking. So dire-diretso na to. Alam ko na to, kabisado na natin to dito. Let's go. Ito, may isa pa akong kukwento sa inyo. Wala na kayong magagawa dyan. Kay Lalamove, kumpanya yan, napakalaking kumpanya yan. Di ba, kung magkano yung ilalatag nila, yun na yun. Alam naman natin lahat yan Kumbaga, matagal ko nang sinabi yan sa mga una nating vlog ng master na linatag ni Lalamove yan, nasa sayo na lang kung tatanggapin mo o hindi, Bahala ka kung bumiyahe ka o hindi. Kaso meron ibang mga content creators, ayan,
na meron ko nung pinaglalaban. Ako, hindi naman ako against sa kanilang ano, di ba? Sa kanilang ano, plataforma sa pakikipaglaban nila diyan sa sobrang baba ng pair. Okay lang, parang may point naman sila doon. Pero dapat naiisip din nila yung general ano, di ba? Yung ano ba tawag nun? Yung malaking side na wala kayong magagawa kahit na makipaglaban pa kayo dyan, makipaglaban as a content creator at sasabihin mo na meron kang adhikain na mapataas yung ano, yung fair ni Lala Move, tapos ikaw lang mag-isa ang ano, ang lalaban dyan. I don't think papansinin ka ni ano, ni Lala Move, di ba? At you always lagi mo sinasabi sa ano mo, sa vlog mo na ayan, basta pinaglalaban mo nga yung pagtaas ng fair. Eh, ang tagal nyo nang ginagawa yan, pababa pa yung fair. Tapos ano, nagreklamo kayo ng reklamo na mababa yung fair ni Lala mo. Pero still, nandiyan pa rin naman kayo bumabiyahe. Ginagawa nyo pa rin yan, di ba? Ang nangyayari lang, nangiinganyo lang kayo ng ibang mga riders, no, na ayan, magalit kay Lala Move, which is in fact wala naman talagang pakialam sa inyo si Lala Move kahit na anong gawin nyo. Kasi hindi naman tayo lahat pinilit ni Lala Move na bumiyahe sa platform niya. Yun ang point kasi doon, mga master. Walang pumilit sa atin na sige, ikaw pipilitin kitang bumiyahe ka dito kay Lala Move, di ba? Ayan, tapos hindi naman tayo pinangakuha ng mataas na fare. Kaya si Lala Move pa rin ang may control sa lahat ng yan. Hindi naman masama magsabi na ayan, si Lala Move mababa talaga yung fare. Totoo naman talaga, di ba? Kahit tayo sinasabi natin yan eh. Talaga namang napakababa talaga ng fare ni Lala Move. Pero isasabihin natin as a content creator na sige, gagawa ako ng paraan para bumaba yung fare ni Lala Move. That's bullshit. Walang ganun, mga master. 'Di ba? Kung talagang may adhikain ka, 'di ba? Ang makakapag ano lang diyan, ang mapapansin ka lang ni Lala Move. Kung ikaw ay eto, real talk to ha. Hindi ka content creator, kundi ikaw ay isang government officials. Kung ikaw ay government official at may power ka sa mga ganyang bagay, baka sakali pakinggan ka ni Lala Move. Pero as a content creator, hindi ka pakikinggan yan. Panonorin lang yung vlog mo niyan, baka nga isuspindi ka pa eh. Real talk yan, mga master. Eh, ang nakikita ko sa kanila kasi, ginagawa lang nila yon para lang to gain more attentions and syempre followers, 'di ba? Ganun lang naman 'yun eh. Wala namang ano doon, walang saysay yung pinaglalaban nila. Real talk lang sinasabi ko sa kanila. Sasabihin nila, konti na lang, may pinaglalaban sila ganyan, makakamit na yun. Hindi totoo 'yun. Diyos me, ang dami na natin nakita mga ganyang klaseng content creators na kesyo may pinaglalaban at the end of the day wala na. Di ba? Huwag nyo nang sayangin yung oras nyo sa ganyan kasi isa lang ang sagot dyan eh. Pag nakaharap mo si Lala Move, sabihin ni Lala Move, yan ang yan ang marketing strategy namin eh. Di ba? Yan ang nasa namin eh, nasa marketing plan namin eh. And hindi naman kayo pinilit na bumiyahe sa kumpanya namin. Diba? You have all the freedom or decisions na pwede nyo gawin. Walang pumipilit sa pagbiyahe sa inyo. And yet, ikaw nandiyan ka pa rin, biyahe ka ng biyahe, tapos gawa ka ng issue. So hindi ka pakikinggan, hindi tayo pakikinggan yan. Kasi wala tayong power. Not unless na tayo ay government officials na may control sa mga ganyang klaseng bagay, 'di ba? Kung talagang ikaw may pinaglalaban, punta ka sa
doon sa Senado. 'Di ba? Sangay ng gobyerno, yan napapaloob yung pinaglalaban, hindi sa social media, 'di ba? Ganun lang mga master. Kasi nakikita ko iba, actually content naman talaga nila yan, 'di ba? Kaso lang pinapaasa lang nila yung iba na ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, kung talagang medyo iisipin mo mabuti, may critical thinking ka din hindi, malabo yung sinasabi nila na ano nila, pinaglalaban nila. Malabo pa sa sabaw ng pusit yun. Bilib nga ako dun sa iba, tumigil na lang sa pagbabiyahe dahil syempre alam nila hindi na sila kikita Talagang, yun talagang silent di ba? Pakikipaglaban. Mag-deactivate ka or tumigil ka na lang, di ba? Ganun na lang yun. Hindi yung andyan tayo sa social media, nagko-content, ngawa tayo ng ngawa, di ba? So ganyan-ganyan, kakalabanin mo si Lalamove. Excuse me. Ano naman ang power natin? Ano naman ang power mo para pakinggan kanyan? Ang dami nang gumawa ng ganyan. Pero walang saysay, di ba? Ang magdedesisyon pa rin dyan, syempre, si Lalamove pa rin. Ako, sinasabi ko sa inyo, yung totoo mga master, na wala kayong magagawa dyan sa pagbaba ng fare ni Lalamove. Ang magagawa nyo lang dyan, kailangan magaling ka dumiskarte. Ikaw na yung mag-a-adjust sa sistema na linatag ni Lalamove. Ganun lang yung ka-basic mga master. Parang tayo, di ba? Nung una, okay yung mga long ride natin. Kaso lang, ngayon, medyo talagang nakikita natin, ina-analyze natin, talo na. So, anong gagawin mo? Ikaw yung mag-adjust. O di, lipat tayo sa short ride. Kasi dito sa short ride booking, nakikita ko, mataas ang fare, di ba? Kung sa long ride, papalo ng 4 pesos per kilometer, di ba? Minsan 5, swerte mo na maka-6 ka, pero kadalasan talaga 5 or 4. Dito sa short ride booking, ang laki ng diferensya. Nasa 11 pesos, 8 pesos per kilometer. So, mataas, di ba? So, i-analyze mo buti. Bakit ka pa magpapakahirap sa long ride kung pwede ka namang kumita sa short ride? Di ba? Ganun lang. Medyo talagang matagal lang ang pagkota mo diyan. Pero sigurado ka naman na hindi ka nalulugi kasi nga sapat yung yung fare na natatanggap mo. Tama ba yung sinasabi ko? Kasi ako ina-analyze ko 'yan Wala na akong pakialam dun sa fare hike o fare ni Lalamove kasi yan talaga yan mga master. Ngayon, meron tayong isang ituturo sa inyo na dun kayo muna sa short ride booking. Siyempre tayo naman hindi naman natin ikayayaman yan kung sisikreto pa natin yan diba? Swerte kung mapapanood mo tong vlog na to, susundin mo yung sinasabi ko sa'yo, di sino ba magbe-benefit nun? Ikaw din, diba? Sa akin, views lang. Hindi man tayo kumikita ng malaki dito sa pagbablog natin mga master. At least nakakatulong tayo dun sa ibang mga rider na ayaw makiisa dun sa plataforma na sinasabi nila na lalaban kayo, Lalamove. Babahala kayo dyan. Sige, mag short ride booking tayo lahat. Ganun lang. Huwag na kayong kumuha ng long ride muna. Ayan yung mga long ride mabulok. Magdagdag sila ng sapat na amount para kunin nyo. Diba? Or ganito na lang. Yung dati kong ginagawa mga master, yung technique ko dati. Isang long ride tapos lagare ng mga maliliit. Yan, isa sa mga effective pa rin na paraan yan until now. Kaya wag na kayong makipaglaban niyan kay Lalamove. Hindi ako pro Lalamove, alam niyo naman tayo, 'di ba? Doon lang tayo sa patas. Siyempre sino bang gustong 'di ba? Tumaas yung fare, 'di ba lahat naman. Pero doon tayo sa reality. Na kahit na mag-iiyak tayo diyan sa social media at gawin pa nating content 'yan.
wala magagawa yan, di ba? Not unless na mapansin niya ng gobyerno. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako mga master, babiyahe ako pag gusto ko. Pag hindi, hindi ako babiyahe. Sasabihin ko sa inyo yung totoo, di ba? Na talaga naman na mababa talaga ang fare. Pero hindi ko kayo inganyohin na magwelga-welga dyan. Kasi wala rin patutunguhan yan. Tsaka, di ba kahit nainganyohin ko dyan kayo at tumigil kayo sa pagbabiyahe, wala naman ako sa inyong ibibigay. Di ba? Hindi ko naman kayo mapapakain. So, ayan lang. At least nagbibigay lang ako ng informasyon sa inyo na tama. Para, paala na kayo, mag-isip kayo kung gusto nyo o hindi. But hindi ko kayo ni-encourage. Hindi ko kayo ni-encourage na, sige, tumigil na mag-aklas kayo dyan kay Lala Move. Kasi, pag ginawa nyo rin yan at na-block kayo ni Lala Move, baka kasalanan ko pa yan. Sabihin, inganyo ko kayo. Tapos, anong na-block kayo, wala naman ako sa inyo may bibigay, di ba? Ganun lang yun eh. Nabagan ako na sa mga content creator na mga tigil-tigilan nyo na yung mga paglaban-laban yung ganyan. Just may alalahanin nyo eh, hindi naman kayo pinilit ni Lala Move para bumiyahe sa kanya. Pero kung yan ang paraan nyo para dumami yung followers nyo, views nyo, wala akong pakialam sa content nyo. Diskarte nyo yan eh. Pero mali yung yung pag-iinganyo sa iba na naghahanap buhay, na gustong makasurvive lang. Tapos iinganyohin mo na, i-brainwash mo na, ay tumigil tayo dyan, magwelga tayong ganyan. Diba? Para para tumaas yung fare ni Lala Move. Excuse me. Suntok sa buwan yan. Bumiyahe na lang kayo ng mga short ride. Yan ang maititip ko sa inyo ngayon Bumiyahe kayo ng mga short ride, mga 11 kilometers, mga ganyan. 10 kilometers. Sigurado kikita pa kayo. Yun lang. O gusto nyo talaga, lumipat kayo kay Grab Express. Dun, mataas. Pero tingnan nyo naman, si Grab Express. Sandamukal ba ang booking? Wala. Bihira, mataas nga. Kasi express mataas ang fare ni Grab Express. Yung ba yung gusto nyo mataas? Di doon kay Grab Express, lipat kayo. Kaso lang, ang consequences naman doon, madalang ka sa patak ng ulan yung booking. Mataas siya, di ba? Pero madalang. Talagang naghahabol lang ng oras, doon kayo Mga kliyente naman, di ba? Kung kayo naman nagmamadali, you have all the options nandiyan si Grab Express. Huwag na kayong makipagsiksikan dito kay Lala Move. Hello po sir, good morning po. Lala Move Delivery po. Sa Gedcore Square po. 94. Okay, salamat po. Ayan kita nyo na. Diba? Short ride booking pero may tip. Diba? Diba? Ganun lang. Short ride booking, may additional pa. Kita nyo yun? Another short ride. Meron tayong pangatlong booking. I-pick upin lang natin dito sa may Breaktown, sa may Parañaque. Puntahan na natin. So, agad tayo, nakachamba agad tayo. Papuntang Las Piñas. So, along the way lang to mga master. Ayan, mga master, nandito na tayo. Ito po ba yun? Teka, tingnan natin Baka, very nice. Damo na tayo ng bahay, tapos CCR muna ako. Tapos proceed na tayo sa ating tawag na to, drop off. Okay, let's go. Alright. Ayan mga master, nandito na po tayo sa Las Piñas, dito sa may Zapote. At ayan, tinawagan ako ng kliyente natin kasi nakita niya hindi ako nagmo-move. Kala raw niya may nangyari na sa atin. Ang totoo niyan, umuwi ako ng bahay kasi CR na ako
Okay, sige boss. Okay. Ayan mga master, na-drop off na natin yung isa nating parcel. So, punta na tayo dun sa isa nating ano. So, ayan mga master, andito na tayo. Rose of Sharon. Ito. Block 4. Ayun. Tensya na sir, inaabot ako ng ano ng tawag ng ano, kalikasan. Umuwi muna ako sa bahay. Ito po. Opo. So, ayan mga master. Ano na, tawag ito. Na-drop off na natin. Tayo po ay, syempre, magpapahinga muna saglit. So, ayan mga master, meron tayong pick up. Dito lang, malapit lang sa atin. 1 kilometer away lang. Okay, kuya, pick up po sa Eve Street kayo daan, tapos Enos Street para walang gate. Thanks. Sa Eve, okay. Nakita ko na yung street ng Eve. Doon po ako liliko sa may Eve Street. Sige. Hello sir, nandito na po ako sa ano. Dito ba to sa may ano, kulay dilaw na bakod? Okay, sige po. Sir, yung drop off ba okay yung address? Accurate? Short ride lang to mga master. Yan lang, Las Piñas Bacoor lang. Tawid ano lang, tawid bakod lang. So hanapan natin ang kasabay to. Kahit dito lang sa ano, Las Piñas lang. Alright. So ayan mga master, meron tayong nakuhang isang ano, short ride booking, 100 pesos. Along the way lang, matadaanan lang natin to sa ano, sa papuntang drop off natin doon sa Bacoor. So ayan, tinira ko na. Okay mga master. Ayan, nandito na po tayo sa ating ano, sa ating pick up point. Pick up point. Init, grabe. Lalamove po. Samantha. Sige po. Ma'am, yung ano po, malapit lang sila dun sa tulay ng Sapote. Yung pagbaba mo lang ng Sapote, di ba merong barangay doon? Oo. Unang iskinita. Sige. Madali naman mantawagan, no? Oo. Sige po. Okay. So, let's go, let's go. Ano lang ito mga master. Tingnan nyo kung gaano lang kalapit to 100 pesos to. Tapos ang distansya lang nung ano natin, nung drop off natin is 4 kilometers lang. O di ba? Panalo 'yun mga master. 4 kilometers sa 100 pesos. Hindi na masama. Di ba? Tsaka tip ko pala dun sa mga gusto mag short ride booking din, no. Ano pa rin, double book pa rin kayo. Wag yung single booking lang. Maliban na lang kung yung ano nyo, yung parcel nyo is pagkain, madaling masira. Pero kung hindi naman, magantay kayo ng kasabay. Di ba? Mag double book pa rin kayo. Ayan sila magantay sa ano nyo. Init. Ayan, so ayan, pila muna tayo dito. Grabe, ang tagal. Kanina pa tayo nandito mga master, mag 20 minutes na. Right? So ayan, nagasan na rin tayo sa wakas. Saan kaya dito? Ito raw skinita daw Tayo saan kay Leticia? Tao po. Delivery po. Opo, ako po yung tumawag. Opo, bayad na po. Sige. So, ayan mga master. Nandito na po tayo sa ating drop off. Ano bang address na to? Sir, Block 28, 19. Okay. Oo, yan.
142 lang naman eh. Ano na tayo? Naka 5 booking na tayo mga master. Pwede pa tayong kumuha ng isa pa papuntang Las Piñas. Isa o dalawa. Kaka-drop off lang natin ang ating parcel dito sa may Bacoor. At ang hirap kumuha ng booking dito, kaya gagawin ko, gagapang ako papuntang sa Pote. So doon tayo maghanap ng last two natin. Nakalimang ano na tayo, nakalimang booking na tayo eh. So hindi naman tayo magmamadali. Kuha tayo ng dalawa pang short ride. Yung short ride booking. So ano lang to, 61 pesos lang. Let's go, pick upin na natin. Nakakuha din tayo. Dito lang to sa amin, Las Piñas. Panalo to kasi malapit lang mga master. Wala pang 4 kilometers. Ayan, let's go. Pick upin na natin to. Ano kaya itong pick upin natin? Ay, lala mo po. Papuntang nang tatanggap? Emily. St. Michael, Patricia Home. Sige, pasabi na lang. Papunta na ako. Sobra na init na yan. So, ang gagawin natin is kung ano lang naman to eh. Ilang kilometro lang ba? 4 kilometers lang mga master. 3. Wala pa. Teka, tingnan natin So 3 kilometers away lang ang ating drop off. O pwede nating to. Huwag muna natin i-close. Hanap tayo ng kasabay. Pag nakakuha na tayo ng kasabay, tsaka natin i-close. Teka lang. So ito maganda. Meron tayong pick up. Yung pick up natin doon mismo sa drop off natin. Sa may drop off natin ngayon, doon din mismo. So ayan, ang kulit no. Pagpunta natin doon, magda-drop off tayo, tapos pipick up tayo doon mismo, and then i-deliver natin papuntang Parañaque. So 2 booking mga master. Ayan, another short ride. Dito lang tayo, tirador tayo ngayon ng mga short ride booking. At least hindi tayo lumalayo. Tipid tayo sa gasolina ngayon. So let's go. Puntahan na natin to mga master. Pick upin na natin at i-drop off na natin yung isa. Ma'am, dito po ba to number 3? Bali 66 lang. Okay, so pick upin na natin to mga master. 2. Magkatabi lang. Ayan, dito na yata yun. Ito pala. Ha, sige sir, dito na lang. Mainit eh. Sila na magbabayad nitong May bayad pa lang dyan. Diyan sabit na natin to. Okay, so ayan mga master. Meron na tayong 2. 2 na yung booking natin. Papunta na tayo sa ating drop off. So, ayan. Yung last drop off natin is 6.9 kilometers away lang mga master. At 71 pesos yun. So, panalo tayo doon mga master. Medyo mataas ang fare nun. Dito lang yun, sa may amin lang din. Dito lang din. Hindi naman malayo. Ang maganda nangyari doon mga master kanina. Kasi doon mismo sa drop off natin, doon din yung pick up natin. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Saan kaya yun? Family Search Center. Tawagan natin para sigurado. 38. Mali yata ang pinpoint. Patay tayo dyan. Mali yata ang pinpoint Yun lang mga master. Ayaw sumagot. Drop off point mismo. Yung kanina yung pinick up ko lang ngayon lang dyan sa may Bali, nandito na po ako sa mismong drop off point ng sa may H. Rodriguez. Hindi po sir nandito na po ako sa may tapat ng Moldex. All People's General Merchandise po. Moldex. Baka doon, banda roon. Last drop off natin mga master, medyo pumalpak Wala kasi nakalagay kung anong establishment to Baka nakatulog pa yata yung drop off natin
So, ayan mga master, na i-drop off na natin yung isa nating parcel, yun yung wrong pinpoint. At syempre, dahil wrong pinpoint yan, syempre hindi libre yun, no? Pinagbayad natin siya ng ano, additional. Kesa i-book natin o i-complete natin, tapos i-book natin papunta sa kanya, medyo mapapamahal pa siya. E di, siningil ko na lang siya ng 49 pesos, diba? Wrong pinpoint, layo eh. Siyempre hindi naman tayo ano na, tapos na tayo diyan sa pagpapaka-hero, no? Siyempre hindi pwedeng libre yung mga pagkakamali ng ating mga sender. Kailangan bayaran nila yon kasi ang pagod po at saka ang gasolina ay hindi kayang tumbasan yan ng ano. Yung pagod natin mga master, hindi kayang tumbasan ng salapi yan. Diba? Ang hirap kaya. Sobrang init tapos mali-mali yung pinpoint. Singilin natin, diba? Hindi pwedeng libre. Sa mahal ng gasolina ngayon, wala nang libre-libre. Dapat kanina pa tayo nakauwi eh. Yan lang mga master, dun sa mga baguhan ng mga rider o kahit yung mga mag-uumpisa pa lang, huwag kayo mahiyang maningil ng excess. Diba? Kasi karapatan nyo yun, lalo na kapag wrong pinpoint. Ganun lang ang labanan dyan. Ngayon, kung ayaw nila bayaran, edi drop off mo dun sa wrong pinpoint, tapos i-book nila pupunta sa kanila para dumoble yung gastos nila. Diba? Ganun lang po ang ano dyan. Kasi doon nila tayo pinapunta natural. Ang bayad nila hanggang doon lang sa pinpoint. Ayun, pag mali yung pinpoint nila, pabayaran natin. Labas na sila, alam mo yan. Usapan na yan between us and our clients. Kasi isa lang naman ang pwedeng dyan, mangyari. I-rebook nila, no? I-drop off mo dun sa pinpoint, tapos i-rebook mo papunta dun mismo sa tamang address. Ngayon, paano mangyayari yun kung tawag ito, kung hindi pa bayad, hindi pa abonohan mo sa sa rider. Ganun lang, kung magkano lang yung yun lang babayaran para si rider na ang bahalang maningil dun sa mo, ibinayad mo sa kanya. Diba? Ayaw nila tama napakasimpleng pagpipinpoint lang hindi nila magawa. Alright, so yun lang mga master. Yan lang ang tip ko dun sa mga sa mga nag-uumpisa, mga baguhan. Huwag kayo mahiya. Kailangan makapal ang mukha mo kasi pag nahiya ka, kawawa ka. Alright, so ayan lang po ang ating ngayon, session. At so far, magpas naman ang minimum yung ating kita, mga master. Tayo First tayong makarami ng booking sa short ride Nakapito yata tayo ngayon, diba? At maganda po yung mga pair na nakuha natin. At syempre may mga sobra-sobra pa yan. So quality naging biyahe natin. At dahil po dyan, tayo po ay pansamantala muna tayong magpapaalam sa inyo. Tayo po ay magkita-kita sa susunod na updates mga master. Ayan, so hindi ako pagod kasi malapitan lang yung biyahe natin dito lang sa amin. Pero kumita naman tayo Ang kagandahan dito, kahit pala short ride booking ang kunin natin, lalagpas pa rin sa minimum wage yung kita natin. So natutuwa na ako sa short ride booking. Ayan, gaya na sinabi ko kanina. Ayan, kung ayaw niya ng malugi, mapagod, dito na lang kayo sa short ride booking kasi magandang kitaan dito. Maliit lang, mukha lang maliit, pero sa totoo lang panalo kayo, no? Kumuha lang kayo ng mga 70 pesos and 100 pesos hanggang 130, mga short ride. Yun, okay na yung mga master. Panalo na kayo dun. Hello po, ma'am. Okay na po ma'am, nabigay ko na po. Oo, okay na po. Salamat po. Sige po. Okay. So yun, tumawag ulit yung isang kliyente.
kung nandun na tayo sa location. Eh, okay na. Nandun na tayo eh. So, ang laki pa rin ang kinita natin, no? Dun sa booking na yun, sa dalawang booking. 77 plus 50. Di 100, ano? 127 plus 60 plus 61. Kulang-kulang 200 din, mga master. Okay, so yun lang. At ako yung magpapaalam na muna, mga master. Magkita-kita tayo sa susunod na update. Ayan, at kung nakarating ka sa part na to ng ating vlog at medyo naaliw ka sa ating biyahe ngayon, yan, manghihingi lang ako sa inyo ng konting favor. Baka naman pwedeng pasubscribe o kaya mag-like na lang man, o mag-like kayo sa ating content. Yan, malaking bagay na po yung like na yan at saka yung subscribe. So yan lang po, mga master. Maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kits sa mga susunod na updates. Thank you. God bless po sa inyong lahat.